Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2176, On the Verge of Breaking Out. Jun Moshi, Hao Qinglin, magtipon. Malakas na sigaw nilang Ye sa sandaling iyon. Si Lin Fang at ang mga taong iyon ay napakabilis. Hindi niya naabutan ang mga ito. Ang mga kakayahan ni Lin Fang sa pakikipaglaban ay mas mahusay kaysa sa kanya. Umaasa siyang magiging maayos si Lin Fang. Kung nagawa nilang magtipon, magiging mas madali ang mga bagay. Jian Mang, Rou Exi, magtipon. Sabay sigaw ni Hao Qinglin. Mabilis na nagtipon sina Jun Moshi, Lang Ye, Hao Qinglin, Jian Mang at Rou Exi. Ito ay isang nakakatakot na alyansa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mapagkakatiwalaan nila ang isa't isa, na bihira. Si Hao Qinglin at Rou Exi ay palaging malapit, at si Jian Mang ay mula rin sa Tiantai, hindi niya ito ibebenta, mayroon siyang mga prinsipyo. Matagal nang matalik na magkaibigan sina Jun Moshi at Lin Fang, at naging matalik na magkaibigan din sina Hao Qinglin, Jun Moshi, at Lang Ye. Sa makatuwid, maaari silang magtiwala sa isa't isa. Handa pang ang ibigay ni Hao Qinglin ang kanyang buhay sa kanilang mga kamay. Sa kanilang 5 tao, sina Jun Moshi at Lang Ye ay may mga king-type na katawan, habang si Hao Qinglin at ang iba pa ay napakalakas din. Kahit na hindi nila kayang labanan ang mga nakakatakot na cultivator na iyon ng mag-isa sa isa-isa, bilang isang koponan, ang mga kaaway ay kailangang bumuo ng isang koponan upang talunin din sila, kung hindi, ito ay magiging mahirap na alisin ang mga ito. Kailangan nilang magtapos sa nangungunang 200 sa pagtatapos ng round na ito. Napakabilis, lumipat ang mga koponan sa lahat ng direksyon. Ilang tao na ang nagsimulang lumaban ng paputok. Walang gustong lumaban sa gitna ng karamihan. Ito ay masyadong mapanganib. Si Chu Chunqiu ay nasa himpapawid. Malamig niyang nilinggan ang mga tao, mukhang masama ang tingin. Nakatitig siya kina Jun Moshi, Lang Ye, at sa iba pa. Ang grupong iyon ng mga tao ay may 2 tao na may mga king-type na katawan. Kinokontrol ng isa sa kanila ang lakas ng reincarnation. Gusto niyang makuha ang kapangyarihan ng mga taong iyon. Pero dahil nakabuo na sila ng team, sobrang hirap na ngayon. Tianhan. Kasabay nito, tumingin si Chu Chunqiu kay Saint Tianhan. Mukhang nagulat si Saint Tianhan at malamig na tumingin kay Chu Chunqiu. Sa daan patungo sa Godly Clouds, nabangga ni Saint Tianhan si Chu Chunqiu. Pinagmamasdan nila ang isa't isa. Nagkaroon pa sila ng away. Napagtanto ni Saint Tianhan kung gaano kakilakilabot si Chu Chunqiu, at pribadong nabigla. Alam nila kung kailan dapat huminto, dahil ayaw nilang lumampas ito. Ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay, lalo na bago ang tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap. Pero ngayon nandito na sila. Gusto mong subukan ng maaga. Sabi ni Saint Tianhan, nakatitig kay Chu Chunqiu. Siya ay kumbinsido na si Chu Chunqiu at siya ay makakarating ng medyo malayo. Itinuring niya na ang kanilang labanan ay dapat na sa dulo, hindi sa simula. Magtulungan tayo sa ngayon, ano sa palagay mo? Sabi ni Chu Chunqiu kay Saint Tianhan. Ha? Mukhang naaliw si Tianhan at sinabi niya kay Chu Chunqiu. Paano? Mayroong 2 tao na may mga king-type na katawan doon, at ang isa ay may kakaibang reincarnation body. Ang 2 iba ay napakalakas din, hindi ko sila kayang labanan ng mag-isa. Sabi ni Chu Chunqiu na nakaturo kay Jun Moshi at sa iba pa. Tumingin si Saint Tianhan sa malayo at biglang kumislap ang kanyang mga mata. 2 tao na may mga king-type na katawan. Sige. Sabi ni Tianhan, mukhang masama, palihim, at determinado. Naramdaman ni Jun Moshi at ng iba pa na may nakatingin sa kanila, at nagulat sila nang mapagtanto nila kung sino iyon. Sinabi ni Lang Ye, ang 2 taong iyon ay nakakatakot at tuso. Tara na, tumanggo si Hao Qinglin. Si Lang Ye at siya ay lumaban kay Chu Chunqiu noong nakaraan. Si Chu Chunqiu ay napakalakas at palihim. Siya ay palaging maingat hanggang sa isang maikling panahon ang nakalipas. Si Tianhan ay isang maalamat na Saint Emperor, at mapanganib din. Umatras ang 5 magkakaibigan. Nagulat si Chu Chunqiu at Saint Tianhan, at agad silang hinabol. Inilabas ni Chu Chunqiu ang ilang sky-absorbing king daw intent sa mga alon, na dinadala ang lahat. Walang nakaiwas dito. Ang mga mata ni Saint Tianhan ay mukhang hayop at palihim. Isang soul spear ang lumabas mula sa kanyang ikatlong mata. Na-pressure na ang 5 magkakaibigan. Sumimangot silang Ye at ang iba pa. Nagpatuloy sila sa pagtakbo ngunit sinabi ni Hao Qinglin. Lalaban tayo. Laban. Ang malamig na mga ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Rou Exi. Laban. Tumanggo sina Jun Moshi at Hao Qinglin. Si Jian Mang ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang chi ay lumitaw at tumaas. Gayunpaman, hindi tumigil ang 5 magkakaibigan. Mabilis pa rin silang lumilipad kaya napasigaw ang hangin sa paligid nila. Alam nilang nasa panganib sila, at malayo na sila sa karamihan. Pumunta ka, sabi ni Lang Ye. Sa isang kisap mata, biglang huminto ang 5 magkakaibigan at napalingon. Naglabas silang lahat ng nakakatakot na chi. Mabagal, sabi ni Rou Exi. Biglang binagalan ng papasok na pares. Kasabay nito, ang kanyang espada ay gumuhit sa kalangitan. Sa harap niya, lumitaw ang magaan na espada ni Jian Mang at tumaga sa Soul Spear. Isang Death Spear ang lumabas mula sa ikatlong mata ni Jun Moshi at bumangga din sa Soul Spear ng kaaway.
Gumamit ng magkaibang pag-atake sina Lang Ye at Hao Qinglin. Pagkaraan ng ilang segundo, nabali ang Soul Spear. Sa sandaling iyon, dumating sina Chu Chunqiu at Saint Tianhan hindi kalayuan sa kanila. Nakakatakot ang kanilang chi, isang makapangyarihan at mayabang na hari ang lumitaw sa likod ni Chu Chunqiu. Humakbang siya at hinigop ang lakas ng lupa at langit. Siya ay naging isang nakakatakot na puyo ng tubig. Naramdaman ni Hao Qinglin at ng iba pa na nanginginig ang kanilang mga kaluluwa, layunin, at pisikal na katawan. Mamatay, sabi ni Tianhan. Isang nakakatakot na itim na liwanag ang lumabas mula sa kanyang ikatlong mata. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang mga nakakatakot na itim na kadena at namuo. Ang mga kadena na iyon ay maaaring humadlang sa mga kaluluwa ng mga tao. Isang reincarnation sword ang lumitaw, na sinundan ng reincarnation vortex. Nagbanggaan ang absorbing vortex at ang reincarnation vortex. Isang nakakatakot na hangin ang nagsimulang umihip. Silang Ye ay napapaligiran ng mga ilaw ng mundo, sinisira ang lakas ng kanilang mga kalaban. Kasabay nito ang paghakbang niya. Sinabi niya kay Jian Mang ng telepatiko. Sumama ka sa akin, labanan natin si Chunqiu. Tumanggo si Jian Mang. Nawala silang Ye at muling nagpakita sa harap ni Chu Chunqiu. Isang mundong kabaong ang bumaba mula sa langit. Kasabay nito, 8 ilaw ng mundo ang nakapalibot kay Chu Chunqiu, at nawala siya sa loob. Dumating din si Jian Mang, hinihiwa ng kanyang magaan na espada ang lahat. Nakakasilaw ang liwanag niyang lakas. Art. Galit na sigaw ni Chu Chunqiu. Wala siyang ibang hinanggad kundi ay absorb ang king katawan sa harap niya. Ang mga ilaw ng mundo at magaan na espada ay napapaligiran ng kanyang mga lakas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at naglabas ng explosive intent sa lakas ng landslide at lakas ng tidal wave. Ang nakapangangilabot na layunin ay nagdulot kay Lang Ye at Jian Mang. Hinatak ng dalawang mandirigma ang mahabang mukha. Hindi man lang sila ligtas, ngunit nagpatuloy sila at umatake. Absorb, sabi ni Chu Chunqiu. Hindi siya kumibo. Naramdaman ni Lang Ye at Jian Mang ang panganib na tumataas. Siyam na salita. Nagsimulang umawit silang Ye ng isang inkantasyon na umalangaw sa lupa at langit. Isang nakasisilaw na mundong espada ang lumitaw sa kamay ni Lang Ye, pagkatapos ay bumaba mula sa langit. Parang kaya nitong hatiin ang mundo. Sa kabilang panig, sina Jun Moshi, Rou Exi at Hao Qinglin ay lumalaban sa Tianhan. Nakakatakot din ang laban nila. Nayanig ang mga tao sa labas ng mundo. 2 tao ang nakikipaglaban sa isang grupo ng 5 napakalakas na mandirigma sa park. Sino ang number 5? Patuloy niyang inilalabas ang absorbing chi. Gaano ka-agresibo? At ang isa ay may mga nakakatakot din na pag-atake, maaari niyang salakayin ang mga kaluluwa ng mga tao. Siyempre nakakatakot din yung 5 tao. Anong nakakatakot na labanan? Ang 2 mandirigma ay hindi maaaring talunin ang 5 taong iyon, sa tingin ko, maliban kung may isa pang nakakatakot na cultivator na sumama sa kanila. Pagtataka ng karamihan, pagkatapos pag-aralan sina Chu Chunqiu at Chan Ho. Sa kabilang panig, si Lin Fang at ang iba pa ay gumagalaw pa rin. Sa ilang minuto, naglakbay sila sa isang hindi kapani-paniwalang distansya at hindi sila huminto. Si Lin Fang ay hindi lumingon kahit isang beses. Kahit na siya ay may tiwala, alam niyang hindi niya kayang harapin ang Great Deployment Master na iyon, ang espiritual na katawan, at ang Young Beast Masters sa parehong oras. Sinubukan niyang labanan ang ilang Young Beast Masters noon, at alam niya kung gaano sila kakilakilabot. Qing Fang, sabi ni Jing nang makita niyang hinahabol niya ni Lin Fang. Huwag kang mag-alala sa akin. Walang sinabi si Qing Fang, at patuloy na sinundan si Lin Fang. Feng, sabi ni Jing nang makita niya si Qing Fang. Nagpatuloy din siya sa pagsunod. Sinundan din sila ni Wu, nag-strike siya sa kalangitan na nag-iwan ng maganda at napakagandang trail sa likod niya. Sa tingin mo makakatakas ka, malamig na sabi ng espiritual na katawan. Sa bawat hakbang niya, ang mga ilaw ng deployment ay magkakaugnay sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip malapit kay Lin Fang, na nagpasimangot sa kanya. May dumating malapit kay Lin Fang at nagsabi sa espiritual na katawan. Tumigil ka, ang espiritual na katawan ay natulala. Huminto siya at tumingin sa malakas na cultivator, malamig siyang ngumiti at sinabing. Sino ka, Jiu Linghuang? Unang guro ng Red Clouds, kawili-wili. Tumiti ang espiritual na katawan. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang First Master of Red Clouds. Gusto niyang subukan siya at makita. Tumigil si Lin Fang sa pagkapak ng kanyang mga pakpak at biglang tumalikod. Nang makita niya si Jiu Linghuang na nakaharap sa espiritual na katawan, binalaan niya ito. Mag-ingat ka, nakakatakot ang taong iyon. Isa siyang reincarnated na Saint Emperor. Ang espiritual na katawan ay malamig na tumingin kay Lin Fang, pagpatay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, malamig niyang niliinggan si Jiu Linghuang. Lin Fang, hindi ka na ba tumatakas? Sabi ng iilang Young Beast Masters pagdating nila. Ang kanilang mga pakpak na chinang dugo ay nagpawi sa kalangitan at tinakpan ang lupa. Sa huli, dumating din si Lei Dongtian. Isang nakakatakot na labanan ang malapit ng sumiklab. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2177, Galibanan. Ang espiritual na katawan, ang 4 na Young Beast Masters, si Lei Dongtian. 6 na tao, wala sa kanila ang mahina.
Si Lei Dongtian ang pinakamahina sa grupong iyon. Ang espiritual na katawan, pati na rin ang ikatlong Young Beastmaster, ay ang pinakamalakas. Gayunpaman, si Jiuling Huang ang unang master ng Red Clouds. Ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay malamang nakahanga-hanga. Siya ay nakaharap sa espiritual na katawan, hindi siya natatakot sa kanya. Hindi alam ni Lin Fang kung gaano kalakas si Qing Fang. Malamang na makakalaban lang ni Wu si Lei Dongtian at ang ika-6 na Young Beastmaster. Masyada kas ang iba. Tungkol sa malamig at hiwalay na mukhang babae, si Jing, hindi alam ni Lin Fang kung tutulong siya o hindi. Alam niyang napakalakas niya. Kahit na nakita siya ni Lin Fang noong mayroon siyang anyo ng isang kaldero, hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Maaaring makinabang ang grupo ni Lin Fang sa pagkakaroon ng isa pang tao. Ang kanilang mga kaaway, hanggat silang anim ay hindi magkakasama upang palibutan ng isang tao, ay hindi itinuturing na isang paglabag sa mga patakaran. Feng, sabi ni Jing, lumapag sa tabi ni Qing Fang. Ayaw niyang lumahok sa labanan, nag-aalala siya kay Qing Fang. Medyo kalmado si Qing Fang habang sumulyap sa kanya at nagtanong. Anong ginagawa mo dito? Marumi ang bestial chi nila, hindi puro. Sila ay masama. Tutulungan kitang lumaban sa kanila. Mahinahong sabi ni Jing. May lumitaw na espada sa kamay niya. Ito ay mukhang kasing lamig ng tubig sa taglagas, at kasabay nito, bilang nakasisilaw na pulang dahon sa taglagas. Ito ay isang tibak ng phoenix. Maganda, malamig, at marangal. Galit na galit ang Young Beastmasters dahil pinahiya sila ni Jing. Inilabas nilang lahat ang bestial chi. Ang ikalimang Young Beastmaster ay tumingin kay Jing at Qing Fang ng mapanukso at sinabing, "Oh, mga phoenix kayo, titikim ako." Ang iba pang mga Young Beastmasters ay tumingin sa kanila ng matako at nanunuya, nang walang kaunting pag-aalinlangan. "Salamat," sabi ni Qing Fang sa matalas at malinaw na boses. Nagulat si Jing. Pagkatapos, ngumiti siya sa isang napaka-wrangle na paraan at sinabi, "Qing Fang, nagpapasalamat ka sa akin." Tumingin si Jing kay Lin Fang, talagang gustong tulungan siya ni Qing Fang. Pagkatapos noon, malamig silang bamaling sa Young Beastmasters. Nagsimulang mag-apoy. Gayunpaman, ito ay isang malamig na apoy. Palamig ng palamig ang espada ni Jing. Slash. Kumikislap ang mga ilaw ng espada. Bahagyang nagbago ang mukha ng Young Beastmasters. Nakita na lang nila na ang espada ay naging isang sinaunang phoenix at pumutok sa kanila ng buong bilis, ito ay sumasabog na nagbabanta. Kasabay nito, pinalibutan sila ng malamig na apoy na daw power. Pagkatapos ay kumilos si Jing ng mas mabilis kaysa sa nakikita nila. Nang makita iyon ni Qing Fang, sumunod siya, hindi niya maaaring hayaang lumaban ng mag-isa si Jing laban sa apat na nakakatakot at tusong hayop. Sinundan ni Wu si Qing Fang. Ang lakas ng gintong uwak ay sumasabog at nakakapasong mainit. Isang Golden Crow Sun Sword ang lumitaw sa itaas niya, pati na rin ang nakakapasong mainit na cosmic energies. Qing Fang, Wu, subukan mong maghintay ng kaunti pa, malapit na ako sa iyo. Sabi ni Lin Fang nang makita niyang ang tatlong taong iyon ay nakikipaglaban sa tatlong Young Beastmasters. Siya ay galit na galit, pinakawalan ng demonyong si Qi na bumaril sa langit. Ang kanyang mga mata ay naging malamig sa yelo, na puno ng lakas ng kamatayan. Nakatitig siya kay Lei Dongtian. Si Lei Dongtian ay biglang mukhang halos patay na. Gusto ni Lin Fang na alagaan muna si Lei Dongtian, at patayin siya. Tumingin si Lei Dongtian kay Lin Fang, galit din siya, iniisip kung gaano ka-arrogant at walang pakundangan si Lin Fang. Noong nakaraan, natalo ka at nakatakas, at ngayon ay naglakas loob kang kumilos ng mayabang. Gusto mong mamatay. Malamig na sumpa ni Lei Dongtian. Noong una ay gusto kitang patayin ngunit hindi ko ginawa, ngunit dahil patuloy mo akong pinupukaw, papatayin kita ngayon. Sagot ni Lin Fang, na pinakawalan ng kanyang siyam na espiritu ng dragon. 10,000 king weapons intent ang pumuno sa himpapawid, ang mga espada ay namuo. 100 mga espada ang naging magkakaugnay na mga espada ng Holy Spirit. Nagliyab siya sa liwanag. Ang 10,000 layunin ng armas ay pinagsama sa kanila. Tiningnan ni Lin Fang si Lei Dongtian ng masama. Nagbago ang kanyang chi. Sa kabilang panig, si Jiuling Huang at ang reincarnated na Great Deployment Master ay nagsimula ring mag-away. Siyam na apoy ang lumitaw, puno ng misteryoso at hindi maarok na kapangyarihan. Ang espasyo sa kanilang paligid ay naging isang mundo ng apoy. Walang maaaring tumubo sa gayong tanawin. Ang mga spell ng deployment ng Great Deployment Master ay nakamamatay din. Maaari niyang ilabas ang deployment spell sa isang kisap mata. Unang guro ng Red Clouds, makikita natin kung gaano kakalakas. Sabi ng reincarnated na Great Deployment Master, na nakatayo roon habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Siya ay aloof at composed. Ginamit niya ang kanyang makajos na kamalayan upang paikliin ang isang deployment spell. Libu-libong mga hayop ang nagsimulang umungol, at lumipad patungo kay Jiuling Huang. Gayunpaman, ang siyam na apoy ni Jiuling Huang ay nagsanib sa isa at sinunog ang lahat sa kanilang daan. Mamatay. Isang deployment sword ang gumuhit sa kalangitan at lumipat patungo kay Jiuling Huang. Malamig na ungol niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, na para bang kaya niyang sunugin ang mundo gamit ang kanyang mga daliri. Nagniningning sila ng mga ilaw, at pagkatapos ay nagsimulang mag-alab ang espada. Sa labas ng mundo, ang mga tao ay namangha.
Si Jiuling Huang ang unang guro ng Red Clouds, at, walang duda, napakalakas. Gayunpaman, ang number 2, na walang nakakaalam, ay napakalakas din. Hindi siya nahirapang lumaban kay Jiuling Huang. Patuloy siyang nagcast ng deployment spells, at mukhang madali para sa kanya. Nakakatakot ang mga ganyang tao. Siya ay lumabas sa Peking Mundo pagkatapos lamang ni Hua Qingfeng, hindi nakakagulat na siya ay napakalakas. Kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Matagal na siyang wala sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kasabay nito, ang espada ni Lin Feng ay gumapang sa kalangitan. Isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan, habang pinalibutan ng bagyo ang espada at lumipat patungo kay Lei Dongtian. Naramdaman ni Lei Dongtian kung gaano nakakatakot ang espada at sumimangot. Inilabas niya at pinalapot ang mga ilaw ng Deva Marakalpa, na naging halberds. Galit na galit siyang sumigaw at inatake ang espadang iyon. Malakas ang pagkabasag ng mga halberds. Sumigaw muli si Lei Dongtian ng desperado. Muli niyang pinakipot ang lakas ng demonyo at sinubukang harangan ng espadang patungo sa kanya. Bumaba din si Lin Feng mula sa langit na may matalim na espada sa kanyang kamay, malamig na nakatitig kay Lei Dongtian. Ang kanyang mga mata ay puno ng lakas ng kamatayan at tumagos sa makajos na kamalayan ni Lei Dongtian. Naninigas ang mukha ni Lei Dongtian. Hindi niya inaasahan na ang espadang ito ay nakakatakot. Naging madilim ang langit, kumulog ang mga ulap ng demonyo. Ang mga ilaw ng kalpa ay bumaba mula sa kalangitan at pinalapot ang mapanirang lakas. Mamatay. Paputok na sigaw ni Lin Feng. Kasabay nito, lumabas ang Wisdom Kings mula sa kanyang ikatlong mata at damaloy patungo sa ulo ni Lei Dongtian, na naging mga demonyong hari. Namutla ang mukha ni Lei Dongtian. Gayunpaman, naglabas siya ng higit na lakas ng Deva Marakalpa kay Lin Feng. Nag-crack at umugang ang kulog. Ang buhok ni Lin Feng ay lumipad sa hangin habang binumbos siya ng mga ilaw ng Deva Marakalpa. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig at nanginginig, gayunpaman, siya ay tumayo ng matatag at kahit na humigop ng ilang lakas ng Deva Marakalpa na ginamit niya upang linisin ang kanyang mga kalamnan. Sinanay ni Lin Feng ang Kalpa Indestructible Deva Mara skill, halatang magagamit niya ang Deva Marakalpa strength para linisin ang kanyang katawan. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay hindi maaaring maging banta sa kanya. Paano ito posible? Si Lei Dongtian ay namangha, ang kanyang mukha ay nagyelo. Muling iminagayway ni Lin Feng ang kanyang mga kamay, at isa pang dambuhalang espada ang bumaril kay Lei Dongtian. Wala na siyang magawa, at hinatak ang mahabang mukha. Pumutok. Ang kidlat na gawa sa lakas ng kalpa ay bumaba mula sa langit. Saglit na nagdilim ang langit. Malamig na tumingin sa kanya si Lin Feng, patuloy na inililipat ang kanyang espada patungo kay Dongtian. Maaari nitong maputol ang anumang bagay. Hindi magandang tingnan ang mukha ni Lei Dongtian. Ang hangin ay nanginginig ng nakakatakot. Hindi siya bibitawan ni Lin Feng. Ang kanyang espada ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa mata. Kasabay nito, patuloy siyang naglalabas ng sword energies. Si Lei Dongtian ay natigil. Sa tingin mo ba natalo ako noong nakaraan? Nakakatawa, sinabi ni Lin Feng kay Lei Dongtian. Umalangaw ang kanyang boses sa bungo ni Lei Dongtian. Si Lei Dongtian ay hindi makaiwas o makatakas. Itinaas niya ang kanyang kamao at sumuntok sa direksyon ni Lin Feng. Tinamaan ng kidlat si Lin Feng, nagpasabog ng malakas. Walang silbi. Malamig na sabi ni Lin Feng. Nabasag ng malakas ang mga buto, nabali ang braso ni Lei Dongtian. Kasabay nito ang pagdating ng mga sword lights. Ang mukha ni Lei Dongtian ay nanigas sa takot, gusto niyang tumakas. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang braso, hawak pa rin ang kanyang napakalaking espada. Ang layunin ng espada ay bumaril kay Lei Dongtian, at bumagsak ang kanyang mukha. Humakbang si Lin Feng patungo sa kanya, umuungal ang kanyang siyam na dragon, sabik na lumunin si Lei Dongtian. Patay na ba si Lei Dongtian? Ang mga tao sa Godly Cloud City ay nagtatakang nakatingin sa labanan. Ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ay na-freeze sa pangamba, pinakawalan ng Chi na tumaas sa kalangitan. Si Lei Dongtian ay patay na. Ang unang binata ng Deva Mara Thunder Clan ay napatay. Siya ay dapat na mapupunta sa pinakamataas na daan ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Gayunpaman, pinatay lang siya ni Lin Feng sa ikalawang round. Hinabol ni Lei Dongtian si Lin Feng, at pinatay siya ni Lin Feng. Masisisi lang ni Lei Dongtian ang sarili niya. Ang siyam na dragon ay lumipat pabalik sa likod ni Lin Feng. Muli nilang minaliit ang lakas ni Lin Feng. Si Lei Dongtian ay pinatay. Si Lin Feng ay tunay na may potensyal na mapunta sa pinakamataas na daan. Si Lei Dongtian ay namatay sa trahedya ng mga pangyayari. Hinabol niya si Lin Feng at, kawawa siya, pinatay siya ni Lin Feng. Kung hindi siya nangako ng isang bagay kay Lin Feng noon at pagkatapos ay binawi ang kanyang salita, marahil ay hindi ito mangyayari. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2178, Galit na espada. Tulad ng sinabi ni Lin Feng sa mga babae, ang pagpatay kay Lei Dongtian ay hindi magtatagal, kaya malapit na siyang sumama sa kanila. Hindi niya inisip kung ano ang iniisip ng mga tao sa labas, hindi niya inisip ang katotohanang kinasusuklaman din siya ng Deva Mara Thunder Clan. Nabili na siya ni Lei Dongtian, kaya normal lang ang reaksyon ni Lin Feng. Laming-galing siya sa paligid gamit ang itim niyang mga mata.
Ang reincarnated na Great Deployment Master ay napakalakas. Ang unang guro ng Red Clouds, si Jiuling Huang, ay napakalakas din. Masyadong nakakatakot ang mga deployment spell ng reincarnated na Great Deployment Master. Maaari niyang ilabas ang mga nakakatakot na deployment spell halos bawat segundo, at nagiging mas malakas ang mga ito. Ang siyam na apoy ni Jiuling Huang ay lumalakas din. Hindi bababasa, hindi siya mabilis na matatalo, kahit na siya ay natalo. Reincarnated Great Deployment Master. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumislap ng malamig na mga ilaw. Sa kabilang panig, si Qing Fang at ang dalawang iba pa ay inaapi. Ang Young Beast Masters ay napakalakas. Ang pinakamahina ay ang ika-6, at nakikipaglaban siya kay Wu, pinipilit siyang pabalaiken. Ang lakas ng Young Beast Masters ay nagmula sa mga sakripisyo ng hindi mabilang na mga hayop, kaya ang kanilang maruming dugo. Si Qing Fang, laban sa lahat ng inaasahan, ay talagang malakas. Siya ang pinakamalakas sa grupo ng tatlo. Malakas din talaga si Jing, ang mukhang malamig na babae. Patuloy niyang pinapalo ang kanyang mga pakpak ng Fire Phoenix, isang napakagandang tanawin. Sila ay inapi, ngunit hindi rin sila madaling matalo. Masyado silang mabilis. Ikinapak ni Lin Fang ang kanyang mga pakpak at gumuhit sa kalangitan. Lumipad siya na parang celestial being. Ang Young Beast Masters ay malamig na tumingin kay Lin Fang. Una, durugan mo ang Qing Fang na iyon, kapatid, apihin mo siya. Sabi ng ikatlong hayop sa ikalimang hayop. Lumitaw ang mga bitak habang ang hangin ay nagsimulang sumipol ng galit na galit. Gumalaw ang matalas na fire sword ni Jing. Sinunog ng isang layuning sunog ang kapaligiran sa paligid niya. Gayunpaman, napagtanto niya na ang third beast at ang fourth beast ay wala na sa tabi niya, lumilipad sila patungo kay Qing Fang. Ang mga dragon ay ang pinakamalakas na hayop sa mundo ng hayop. Sa mga tuntunin ng bilis, ang mga dakilang rock ay itinuturing na pinakamabilis na hayop. Si Wu ay isang mahusay na Oriental Greenfinch Rock, ang kanyang dugo ay dalisay. Ang Young Beast Masters ay may mga kakayahan ng maraming hayop, dahil maraming hayop ang isinakripisyo para sa kanila. Medyo mas malakas sila kaysa sa ibang mga hayop. Kung tungkol sa kanilang mga pakpak, lahat sila ay pinili na magkaroon ng mga pakpak ng mahusay na Oriental Greenfinch Rocks, dahil alam nila na ang mga dakilang Oriental Greenfinch Rock ay ang pinakamabilis na hayop. Ang mga pakpak ng Great Rocks ay mas mahusay kaysa sa mga pakpak ng Phoenix. Siyempre, ang mga Phoenix ay mas mahusay sa mga tuntunin ng apoy at sila ay binansagan na the Immortal Supernatural Birds. Kasabay nito, ang fifth Young Beast Master ay naglabas ng isang mahusay na rock sword na bumaril patungo kay Qing Fang. Gusto niyang talunin si Qing Fang anuman ang mangyari. O hindi. Mukhang nag-aalala si Lin Fang. Ang tatlong halimaw ay nakikipagtulungan ni Qing Fang. Gusto nilang sirain siya at pagkatapos ay alagaan ng iba. Fang, bumalik ka, tumawag si Jing, sobrang kinabahan. Hawak pa rin niya ang kanyang espada habang lumilipad patungo sa kanyang kaibigan, isang bakas ng apoy ang lumitaw sa kanyang likuran. Napapaligiran siya ng apoy, naliligo sa apoy. Celestial Phoenix Rotating Wings. Galit na sigaw ni Jing. Ang eksena ay hindi kapani-paniwala at makapidjal hiningang maganda. Sa likod ni Jing, isang nakasisilaw na Fire Phoenix ang lumitaw at naging isang espada, pagkatapos ay isang sinag ng liwanag. Sumigaw ito patungo kay Qing Fang, ang hangin na nagninangas sa paligid ng Phoenix. Ito ay isang kahanga-hanga at magandang tanawin. Mabilis din si Lin Fang. Lumipad siya patungo kay Qing Fang ng napakabilis, pinalo ang kanyang mga pakpak sa deployment habang pinagsasama-sama ang layunin ng sword sa kanyang kamay. Hindi siya naabutan ng ibang tao. Maging ang Young Beast Masters ay nabigla sa kanyang bilis. Isang Golden Great Rock Sword ang lumipat patungo sa matalas na espada ni Lin Fang, ang matalim na chi na gumagalaw sa lahat ng direksyon sa paligid niya. Qing Fang, mag-ingat ka, paputok na sigaw ni Lin Fang. Sabay-sabay na dumating ang third Young Beast Master at ang fourth Young Beast Master mula sa dalawang magkaibang direksyon. Ang kanilang mga pakpak ng dugo ay kumalat habang binura nila ang kalangitan. Napakabilis din nila. Gayunpaman, hindi rin mabagal ang kanilang mga kaaway. Nagulat si Qing Fang, at alam niyang hindi siya makakatakas, napapaligiran ng mga kalaban. Naglabas siya ng hindi kapani-paniwalang dami ng explosive cosmic energies. Isang Cyan Phoenix ang lumitaw sa buong katawan niya at binalot siya ng mga pakpak nito. Dong. Ang pangatlong Young Beast Master ay sumalakay, ang mga tunog ng kaluskos ay kumalat sa hangin, parang nabali ang mga pakpak. Feng. Galit na sigaw ni Jing. Nag-aapoy ang kapaligiran sa paligid niya. Nagulat ang third Young Beast Master at napaatras. Ang ikaapat na hayop ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak. Tumalsik ang sariwang dugo. Si Qing Fang ay nawasak. Sa wakas ay dumating si Lin Fang at nahuli si Qing Fang. Naglabas siya ng matatalas na sword energies at umatras habang nilalabas ang buhay chi sa katawan ni Qing Fang. Ang mga pakpak ni Qing Fang ay nasugatan, at siya ay patuloy na nagdurugo, ang kanyang mukha ay sobrang putla. Siya ay huminga ng mabilis at mababaw, ngunit ang kanyang chi ay pumipintig pa rin sa paligid niya, at siya ay mukhang gising at determinado. Tumingin siya kay Lin Fang at umiling. May dugo akong Phoenix, okay lang ako. Dumating din si Jing sa tabi ni Qing Fang. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa Young Beast Masters. Tumigil muna tayo sa pagkikipaglaban. Kailangan niyang bumawi. Protektahan natin siya, sabi ni Lin Fang kay Jing.
Nagulat si Jing, ngunit tumango. Napatingin siya sa mga kalaban nila. Kung tumigil sila sa pakikipaglaban, titigil din ba ang Young Beastmasters sa pakikipaglaban? Ang Young Beastmasters ay patuloy na nagpapakpak ng kanilang mga pakpak ng dugo. Tiningnan sila ni Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata. Naglalabas pa rin siya ng life cosmic energies na dumadaloy sa buong katawan ni Qing Feng. Tumingin din si Lin Feng kay Jiuling Huang sa di kalayuan at sinabing, Jiuling Huang, huminto muna tayo sa ngayon. Hindi natin kailangang lumaban hanggang sa mapagod. Salamat. Pagkatapos nito, sinabi ni Lin Feng kay Wo, Wo, umatras muna tayo. Kalong-kalong pa rin ni Lin Feng si Qing Feng habang bumababa siya mula sa langit. Mahigpit na sinundan ni na Jing at Wo si Lin Feng. Kasabay nito ang pag-atras nila sa laban. Kung si Qing Feng ay hindi nasugatan, ito ay mas mabuti, ngunit ngayon na siya ay nasugatan, kailangan niyang protektahan, na nangangahulugang hindi sila makakalaban ng sabay. Kinailangan nilang lumayo at hintayin na gumaling si Qing Feng. Mahigpit silang sinundan ng Young Beastmasters, malamig na nanunood. Ngunit nag-iingat din sila kay Jing. Dalawang babaeng phoenix, dapat natin silang hulihin at panatilihin bilang mga sex slave. Malamig na sabi ng ikalimang Young Beastmaster. Alagaan si Qing Feng sa maikling panahon. Sabi ni Lin Feng kay Jing, huminto ng ilang segundo. Tumingin si Jing kay Lin Feng at tumango. Kinuha niya si Qing Feng, at si Lin Feng ay humakbang pasulong. Siyam na salita ang lumitaw, umalangaw sa parehong bilis ng lupa at langit. Lumutang sila sa paligid ni Lin Feng, habang ang kanyang chi ay gamulong sa mga alon sa paligid niya. Iniunat niya ang kanyang kamay at nagcast ng Celestial Stage Deployment Spell. Nagulat ang Young Beastmasters. Ano ang ginagawa ni Lin Feng? Nais ba niyang lumaban sa kanila ng mag-isa? Ang nakakatakot na cosmic energies ay lumabas mula sa mga braso ni Lin Feng, na naglalaman ng lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Isang dosenang mga espada ng mga Holy Spirit ang namuo. Siyam na salita ang lumitaw sa mga espada. Ang mga espada ay nagiging mas makapangyarihan, bago naging isang makinang na espada. Huminto sa paggalaw ang Young Beastmasters. Ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha ay magkakaugnay. Sila ay naging isang sistema ng cosmic energies, isang mundo ng cosmic energies. Pumunta ka, utos ni Lin Feng. Ang espada ay gumagapang sa kalangitan. Ang Celestial Battle Stage Deployment Spell ay lumipat patungo sa 5th Young Beastmaster. Mag-ingat ka, sabi ng ibang Young Beastmasters sa kanya. Natigilan sila, lumingon at sinubukang umalis. Ang 5th Young Beastmaster ay naglabas ng kanyang bestial chi at nag-condense ng isang mahusay na rock sword. Gayunpaman, nabasag ito sa isang kisap mata. Ang mga mukha ng Young Beastmasters ay lubhang nagbago. Lumitaw ang isang kalasag na gawa sa mga ilaw ng dugo, tumaas ang kakilakilabot na hiyawan. Ang espada ni Lin Feng ay tumagos dito. Muling lumitaw ang 5th Young Beastmaster, ang kanyang mukha ay mapatla at malubhang nasugatan at duguan ngayon. Ang lakas ni Lin Feng ay tumagos sa kanyang katawan at nag-iwan ng butas sa kanya. Ang mga ekspresyon ng mukha ng Young Beastmasters ay lubhang nagbago at nagsimula silang magtipon sa 5th Young Beastmaster. Tara na, mahinahong sabi ni Lin Feng, at tumalikod. Tumingin si Jing kay Lin Feng, iniisip, gaano kalakas. Isang atake ng espada at halos maputol na niya ang 5th Young Beastmaster. Kahit na hindi siya napatay ng sword attack ni Lin Feng, napakabilis nito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2179, kamatayan ni Wang Shi. Bumalik sa Godly Cloud City, maraming tao ang namangha nang makita nila iyon. Si Lin Feng at ang iba pa, ang kanilang mga pakpak, lahat ay nanonood sa kanilang mga laban. Maraming tao ang nagulat o namangha nang makita nilang pinatay ni Lin Feng si Lei Dongtian. Maraming tao ang nanginginig at nakatingin kay Lin Feng at sa mga laban ng kanyang mga kaibigan. Gaano kalakas? Pinatay niya si Lei Dongtian. Nasugatan niya ang isang malakas na Young Beastmaster sa isang sword strike. Sa kanyang lakas, tiyak na mapupunta siya sa pinakamataas na daan ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Talaga, ang pag-atake ng espada na iyon ay hindi kapanipaniwala. Ang Fire Phoenix ay hindi kapanipaniwala din. At ang unang master ng Red Clouds, si Jiuling Huang, ang mahusay na deployment master. Nakakatakot silang lahat. Ang mga taong iyon ay mas malakas pa kaysa kay Lin Feng. Maaari silang mapunta sa isang lugar sa pagitan ng ika-20 at ika-50 ranggo. Maraming napakalakas na tao. Hindi lang sila. Nagbubulungan at nagchichismisan ang lahat. Ang bawat labanan ay hindi kapanipaniwala, dahil ang lahat ng mga taong iyon ay mga emperador ng tuktok ng Huangqi layer. Sila ay mga henyo. Ang pagkakaroon ng pagkakataong panuuri ng gayong mga laban ay mahalaga. Ang silweta ng manghuhula ay hindi gaanong nakikita. Mukha siyang kalmado at mapayapa at ngumiti ng manipis, tulad ng isang hiwalay na nilalang sa langit. Natulala rin ang mga tao sa malalayong palasyo, lalo na ang binata sa mataas na gusali. Tumingin siya kay Lin Feng at ngumiti. Brother Lin Feng, naging napakalakas mo. Siguradong mapupunta ka sa pinakamataas na daan ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, at malaya kang makakarating dito. Sa ganoong paraan, madalas tayong magkita. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Jing at may kakaibang ekspresyon sa mukha.
Si Jing ay nagmula sa Ancient Phoenix Clan upang lumahok sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, laban sa lahat ng inaasahan. Kilala niya si Kuya Linfang. Nagtataka ako kung kumusta si Jing Yun sa mga araw na ito. Kung makikita ko si Brother Linfang, tatanungin ko talaga siya kung mayroon siyang balita mula kay Jing Yun. Lumapag ang Young Beastmaster sa tabi ng 5th Young Beastmaster. Patuloy siyang dumudugo. Gayunpaman, mabilis na naghilom ang butas sa kanyang katawan. Ginawa ng Animal District ng Chitian Holy Town ang lahat ng kanilang makakaya upang gawing mas malakas ang kanilang mga tao hanggat maaari. Pagkatapos ng mga sakripisyo, binigyan din nila sila ng ilang higit pang mga pribilehiyo. Sila ay malakas at lumalaban, at mayroon silang mahusay na mga kakayahan sa pagpapagaling. Malamig nilang tinitigan si Linfang. Gusto nila siyang patayin. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas siya, at may mga taong tumutulong sa kanya sa round 2. Kailangan nating maghintay ng one-on-one na laban, at pagkatapos ay papatayin natin siya. Mahinahong sabi ng 3rd Young Beastmaster. Ang 3rd Young Beastmaster ay ang pinakamalakas na Young Beastmaster sa antas ng Wang Chi layer. Ang kanyang layunin ay ang unang ranggo sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kung haharapin niya si Linfang sa one-on-one na labanan, papatayin niya ito. Umalis sina Linfang at Wu. Si Qingfang ay nasa mga bisig ni Jing. Gayunpaman, ang kanyang chi ay hindi matatag, siya ay malubhang nasugatan mula sa pag-atake ng 3rd Young Beastmaster. Kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas para protektahan ang kanyang sarili, ang pag-atake ng 3rd Young Beastmaster ay napakalakas. Lumipat si Linfang patungo kay Qingfang at hinawakan ang kanyang braso. Inilayo ni Qingfang ang kanyang braso, ngunit agad siyang hinawakan ni Linfang bago lumipad palayo kasama niya. Tiningnan ni Qingfang si Linfang sa mga mata, ngunit nanatiling tahimik. Kumislap ang mga mata ni Jing. Iniisip niya kung anong uri ng relasyon mayroon sina Linfang at Qingfang. Mukhang malapit talaga sila. Ilang malalakas na cultivator ang dumaan sa tabi nila at sumulyap kay Linfang at sa iba pa, ngunit nang makita nila ang mga mata ng kamatayan ni Linfang, sila ay natakot, at hindi nang ahas na pukawin siya. Pagkatapos ng lahat, si Linfang at ang iba pa ay bumuo ng isang makapangyarihang grupo. Ayaw ng mga tao na masaktan sila. Kung sila ay pabaya, maaari silang maalis ng mabilis. Ang lahat ng malalakas na cultivator sa lugar ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Marami sa kanila ay nagmula sa lahat ng uri ng lugar sa kontinente ng Siyam na Ulap, buong buhay nilang pinaghirapan para maging malakas. Nang makakita sila ng mga estranghero sa lugar na iyon, ayaw nilang masaktan sila nang hindi nila alam kung gaano sila kalakas. Sa makatuwid, wala pang masyadong mga laban. Ang mga tao ay hindi mabilis na naalis. Ang pinakamalakas na cultivator doon ay nangahas na salakayin ng mga tao ng walang kaunting pag-aalinlangan, ngunit sa ngayon, sa 500 tao, 40 tao lamang ang naalis. Siyempre, may mga napatay kaagad. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao doon ay walang awa at walang emosyon. Dumating si Linfang at ang iba pa sa tuktok ng isang bundok. Umupo si Qingfang na naka-cross-legged. Mabilis na umagos ang dugo nito sa kanya. Hindi siya makakalaban sa round na ito. Kailangan natin siyang protektahan hanggang sa huling minuto. Maaaring makapasok siya sa susunod na round, ngunit sa susunod na round, malamang na kailangan niyang sumuko. Hindi ko alam kung anong klaseng hamon ang inihanda ni Diviner para sa susunod na round. Mahinahong sabi ni Jing. Nakatingin siya sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Gusto niyang sirain ang mga halimaw na iyon. Hindi, kailangan kong makatapos sa pinakamataas na daan. Sabi ni Qingfang. Tumigas ang mukha niya. Mukha siyang determinado at matyaga. Nagulat si Jing. Hindi nagbago ng kaunti ang ugali ni Fang. Huwag mo nang isipin. Kahit hindi ka makatapos sa top 100, hindi mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong kaligtasan. Sabi ni Linfang, walang tigil na naglalabas ng mga enerhiya ng buhay sa katawan ni Qingfang. Ang buhay Qi ang pinagmulan ng 10,000 bagay ng paglikha. Umaasa siyang matutulungan niya itong makabangon. Naiinis siya dahil hindi sila makagamit ng mga gamit sa Meeting of the Continent of the Nine Clubs. Kung hindi, hihingi sana siya ng ilang Great Imperial Pellets mula kay Jiu Linghuang para tulungan si Qingfang. Sa ibang lugar, sina Chu Chunqiu at Tian Han ay nakikipaglaban sa 5 magkakaibigan. Sa sandaling iyon, naghiwalay na sila. Ang lahat ay patuloy na pinakawalan si Qi. Si Chu Chunqiu ay mukhang mapagmataas at mayabang, mas mataas sa langit. Gayunpaman, hindi nagawang apihin ni Chu Chunqiu at Tian Han ang 5 magkakaibigan dahil sila ay nasa perpektong pagkakaisa. Nagkaroon sila ng nakakabaliw na diskarte. Nagtiwala sila sa kanilang mga kaibigan kaya't naglakas loob silang makipagsapalaran at sa mga mahahalagang sandali, palagi nilang nagagawang umiwas sa mga pag-atake. Iniwasan din nila ang malapitang labanan dahil madudurog sila ng dalawa kung sobrang malapit sila. Sa sandaling iyon, nagkatinginan sina Chu Chunqiu at Tian Han. Sinabi ni Tian Han, "Hindi natin sila matatalo, mayroon ka bang mungkahi? Dahil kulang tayong dalawa, tumawag pa tayo." Mahinahong sabi ni Chu Chunqiu. "Hindi masama, ngunit sino ang maglalakas loob na makipag-alyansa sa atin?" Sabi ni Tian Han. "Kung tumanggi sila, papatayin natin sila. Sa tingin ko, makakahanap tayo ng taong tatanggap sa atin sa ganoong paraan." Sabi ni Chu Chunqiu.
Malaki na ang pinagbago niya, at hindi na tulad ng dati. Dati, matikas ang ugali ng isang maginoo, maingat at hindi nagpapakita ng tunay na lakas. Pagkatapos ng Pathfinder Day ng Imperial Rankang List, nagsimula na siyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay malamig, agresibo, palihim, at malupit. Gusto niyang maging hari. Hindi masama ang iyong ideya. Tumiti si Tianhan. Ang lakas ng kaluluwa ay lumabas mula sa kanyang itlong mata. Gusto niyang panoorin ang 5 mandirigma sa pamamagitan ng lakas ng kanyang kaluluwa. Terena, sabi ni Tianhan, malamig na ngumiti. Mabilis na umalis ang dalawa. Sina Chu Chunkyu at Tianhan ay hindi masyadong malapit sa isa't isa. Pareho silang natatakot sa kakayahan ng isa't isa. Wala silang tiwala sa isa't isa, kahit na nagkaroon sila ng alyansa. Pagkaraan ng maikling panahon, huminto sila sa harap ng isang tao. Si Wang Shi mula sa Pellet Kings Clan. Sumimangot si Wang Shi at tumingin sa mga numero ng bituin sa itaas ng kanilang mga ulo. Agad siyang tumalikod, gusto niyang umalis. Ipinakita ng bituin ni Chu Chunkyu na siya ang number 5, at ipinakita ng bituin ni Tianhan na siya ang number 7. Natakot ang mga tao sa kanila nang makita nila iyon. Walang exception si Wang Shi. Kaya naman, gusto niyang tumakas. Tumigil ka, mahinahon ngunit matatag na utos kay Tianhan. Si Wang Shi ay natakot. Nagsimula siyang magkondensel ng apoy sa kanyang mga kamay. Kahit na natatakot siya, hindi siya nakinig sa mga taong nag-uutos sa kanya o hindi magalang sa kanya. Hindi niya gusto kapag hinahamak siya ng mga tao. Gusto mo ba akong paalisin? Sabi ni Wang Shi, malamig na nakatitig kay Tianhan. Hindi. Gusto naming sumali ka sa alyansa namin. Sagot ni Tianhan, ngumiti ng malupit. Ayaw tanggapin ni Wang Shi. Malamang nagagamitin nila siya at pagkatapos ay aalisin siya. Patawad. Hindi ako interesado. Malamig na sagot ni Wang Shi, at nagpatuloy sa pagtakbo palayo. Isang soul spear ang lumitaw. Kumunat ang noo ni Wang Shi. Bigla siyang tumalikod at isang bowl ang apoy ang nabasag sa soul spear. Nagsimula itong masunog. Tihi. Ang pagnakawan ay pag-aari ng pumatay sa kanya. Sabi ni Tianhan kay Chu Chunkyu. Pagkatapos, pareho silang gumalaw sa bilis ng kidlat pagkatapos niya. Naglabas si Chu Chunkyu ng nakakatakot na paputok na chi. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at pinalibutan ng sky-absorbing strength si Wang Shi. Namutla ang mukha ni Wang Shi. Nahirapan siyang kontrolin ang kanyang layunin sa apoy. Sa isang kisap mata, lumilitaw ang apoy. Tumiti lang si Tianhan ng malamig. Gumawa siya ng ilang mga handsil at ang lakas ng kaluluwa ay humadlang kay Wang Shi. Kasabay nito, ang lakas ni Chunkyu ay nawalan din siya ng lakas. Si Saint Tianhan ay masama at tuso, si Chu Chunkyu ay agresibo. Ang dalawang cultivator ay napakalakas na magkasama. Nakalaban nila ang grupo ng 5, ngunit ngayon ay may kaharap silang mag-isa. Nagpumigla si Wang Shi, ngunit pagkatapos ay binasag ni Chu Chunkyu ang kanyang mukha. Kasabay nito, ang lakas ng kaluluwa ni Tianhan ay tumagos sa ikatlong mata ni Wang Shi at sinira siya. Nagsimulang manginig ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan. Kamamatay lang ni Wang Shi. Namutla ang kanilang mga mukha. Ang mga tao mula sa Godly Cloud City ay mukhang namangha. Ang mga unang kabataang lalaki ng parehong Pellet Kings Clan at ng Deva Mara Thunder Clan ay napatay na. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2180, magkapatid. Sa larangan ng digmaan, lahat ay nakaharap sa lahat. Ito ay libre para sa lahat. Kinailangan ng swerte. Sina Wang Shi at Lei Dongtian ay hindi pinalad. Si Lei Dongtian ay nagdulot ng gulo, kaya siya ay namatay. Masyadong malas si Wang Shi. Dalawa sa pinakamalakas na cultivator na naruroon sa larangan ng digmaan ang pumatay sa kanya. Si Tianhan at Chunkyu ay walang pakialam kung sino ang ibang tao. Sa kanila, lahat ay potensyal na biktima. Wala rin silang pakialam sa katayuan sa lipunan. Kung ang isang tao ay walang silbi sa kanila, pagkatapos ay pinatay lamang nila sila ng walang awa. Si Wang Shi ay walang pagbubukod. Tinanggap ni Chu Chunkyu ang layunin ni Wang Jia, ninakaw ni Tianhan ang lakas ng kanyang kaluluwa. Ito ay isang nakakatakot at trahedya na paraan upang mamatay. Ang mga naninirahan sa Godly Cloud City na nanunood ay namangha, at ang malalakas na cultivator ng Pellet Kings Clan ay nanginginig. Sina Wang Jia at Wang Shi ay parehong lumahok sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, ngunit si Wang Jia ay hindi nakapasa sa unang round. Naiinis sila, pero bata pa siya. Inaasahan nila na si Wang Shi ay mapupunta sa mataas na listahan, ngunit siya ay pinatay sa masasamang kondisyon. Gayunpaman, walang pakialam sina Chu Chunkyu at Tianhan kay Wang Shi. Sa kanila, naging pasahero lang siya. Nagpatuloy sila na parang walang nangyari. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga taong makakatulong sa kanila. Maraming tao ang nakaharap sa parehong kapalaran bilang Wang Shi, at pinatay ng malupit. Hindi nang ahas ang mga tao na sumali sa alyansa ni Chu Chunkyu at Tianhan dahil natakot sila. Sa napakaikling panahon, 100 tao ang namatay, kaya maraming tao ang nagsimulang bigyang pansin ang dalawang mandirigma. Sa sandaling iyon, nakatagpo sila ng isang tao na masayang tinanggap na sumali sa kanilang alyansa. Paano ito posible? Ang dalawang iyon ay brutal at malupit na mamamatay tao, at nakakagulat na may nang ahas na sumali sa kanilang alyansa, at higit pa rito, siya yun.
Nakakatakot sa lakas. Pareho silang may potensyal na mapunta sa top 20 ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sa isang lalaking nasa top 20, kayang sirain ng kanilang alyansa ang halos lahat sa larangan ng digmaan. Napakaraming tao ang mamamatay ng walang magawa. Si Nikang ang unang guro ng Purple Clouds. Napakalakas niya. Ang kanyang mga kakayahan ay katulad ng kay Yingcheng, ngunit iba. Mas agresibo pa ang lakas ni Nikang. Mayroon siyang Chaotic Sky Techniques. Maaari niyang guluhin ang makajos na kamalayan at kaluluwa ng mga tao. Ang kanyang Chaotic Counterflow Punch ay maaaring gawing magulo ang kalangitan. Isang suntok, at maaari niyang sirain ang mga kaluluwa ng mga tao at makajos na kamalayan. Sa kanyang mga kakayahan, ang kanyang paunang lakas ay maaaring mamultiply hanggang 10 beses. Ang lahat ay kumbinsido na ang siyam na unang masters ng kontinente ng siyam na ulap ay napakalakas. Siyempre, bago sila makakita ng mga labanan sa pagitan nila, walang makapagsasabi kung sino ang pinakamalakas. Ang alyansang iyon ay magiging kapahamakan para sa maraming tao. Sa sandaling iyon, nag-aalala na si Hao Qinglin at ang iba pa. Hindi makalaban silang 5 sa kanilang 3, malas talaga. Ang mga kahihinatnan ay magiging magkaiba sa nakaraang labanan. Unti-unti, kakaunti ang mga mandirigma sa larangan ng digmaan. 100 tao na ang naalis. May mga taong nagkusa na umalis, ang iba ay pinatay. Nagulat ang mga tao mula sa Godly Cloud City. Napakaraming malalakas na cultivator ang namamatay, tiyak na isang trahedya. Gaya ng inaasahan, sunod-sunod na sinira ni Chu Chunqiu at ng dalawa pa ang mga tao. Nakita ni Xian Ren si Chu Chunqiu at ang dalawang iba pa sa di kalayuan. Sinulyapan niya ang Buddhist monghe at mahinahong sinabi. Kalbong tanga, kung makipag-alyansa tayo sa kapwa nating disipulo, mas malakas tayo kaysa sa kanila. Tumingin si Xian Ren kay Chu Chunqiu at sa iba pa. Nagulat din siya. Nakakatakot silang tatlo. Kahit mag-isa lang sila, kayang sirain ng 3 taong iyon ng maraming tao sa larangang ito. Sila ay mga henyo sa gitna ng mga henyo, at magkasama, sila ay mukhang isang hukbo ng kamatayan. Iniisip niya na ang pakikipag-alyansa sa kapwa nila disipulo, si Hua Qingfang, ay magiging matalino. Hindi ako interesado. Mahinahong sabi ng Buddhist monghe. Pagkatapos, tumalon siya sa isang bundok at naupo ng naka-cross-legged. Nagsimula siyang magnilay na para bang lahat ng laban ay walang kinalaman sa kanya. Mabahong kalbong tanga. Hindi ka maganda, sabi ni Xian Ren. Kahit na ininsulto niya ang kalbong asno na iyon, alam niyang napakalakas niya. Kaya naman, sumunod siya sa kanya at humiga sa tuktok ng bundok na parang wala siyang gagawin. Nakarelax pa ang itsura niya. Kasama ang kalbong asno, nadama niyang ligtas siya, maliban kung dumating ang isang malakas na alyansa upang gumawa ng kaguluhan para sa kanila. Maraming tao ang nagkagusto kay Xian Ren at sa Buddhist monghe, nagrelax sila at hindi nakikisali. Si Hua Qingfang, ang unang guro ng makajos na ulap, ay mukhang may tiwala at kalmado. Sinasanay niya ang parehong confusion at pagtatanim ng espada, mahigpit niyang ipinatupad ang mga prinsipyong natutunan niya sa Holy Scripture. Kung may pagkakataon siyang pumatay ng tao, ginawa niya. Wala siyang pakialam sa mga makamundong prinsipyo. Siyempre, hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon para umatake. Halos lahat ng tao ay kilala siya doon, at sa star number na nasa itaas niya, ang mga tao ay nanatiling malayo, malayo sa kanya. Si Prince Wuqing, ang unang master ng Dark Clouds, na mayroong 3 threads of emotionlessness strength at alam na ang 3,000 deadly technique ay walang emosyon din. Hindi siya pumunta at nasaktan ng mga tao, ngunit kung nasaktan siya ng mga tao, dinurog niya sila ng walang pakialam. Sinira ng unang guro ng Supreme Clouds, si Wu Yazi, ang damdamin ng mga tao. Mas malupit pa siya kaysa kay Prinsipe Wuqing. Kaya niyang sirain ang 7 emosyon ng mga tao at 6 na pandama na kasiyahan. Sa pagkakataong iyon, sa gilid niya, may 4 na tao. Mukha silang alyansa, pero sa totoo lang, mga tuta niya ang mga iyon. Sinira niya ang kanilang 7 emosyon at 6 na pandama na kasiyahan, at ginawa ang mga ito sa kanyang mga papel. Mukha silang mabangis at malupit na lumaban. Siyempre, nandoon din ang ibang First Masters, at pinagmamasdan silang lahat ng mga tao ng mabuti. Sino ang pinakamalakas sa lahat ng First Masters? Nagtataka ang maraming tao. Si Hua Qingfang, siyempre. Siya ay mula sa Holy Mountain, ang unang grupo ng Godly Cloud City. Sila ang pinakamalakas na grupo bukod sa mga mahiwagang grupo ng panloob na bahagi ng Godly Cloud City. Si Hua Qingfang ay napakalakas. Malamang na siya ang unang magranggo sa pagkakataong ito. Sa tingin ko din. Napakalakas niya. Ngunit sino ang maaaring pumangalawa? Hindi ako sigurado. Ang mga taong iyon ay napakalakas. Halimbawa, ang unang master ng Red Clouds ay isang mahusay na scholar. Nakakatakot ang deployment spells niya. Sa palagay ko ay makakalaban pa niya si Hua Qingfang. Nandyan din ang first master ni Purple Clouds, pati na rin ang 2 tao sa kanyang alyansa. Lahat sila ay nakakatakot na mga tao. Nakita namin kung gaano sila takot-takot bago sumali si Nikang sa kanilang alyansa. Among the others. Hindi ko alam. Talaga, pero kung nag-away sila sa one-on-one, mahirap malaman kung sino ang pinakamalakas. At least, nakakasigurado tayong makikita natin ang mga taong iyon sa top 30.
Ang mga tao sa Godly Cloud City ay nag-uusap. Sila ay nasa sabik at masigasig. Hindi mo ba napansin na halos lahat ng tao ay nagsisimula ng mag-alyansa? Ang malalakas na cultivator ay nananatili sa malalakas na cultivator. Oo, naman. Alam ng malalakas na cultivator na nananatiling mag-isa na maaaring mapanganib para sa kanila kung mananatili silang mag-isa. Sa makatuwid, nagsisimula silang bumuo ng mga alyansa. Sa ganoong paraan, hindi gaanong peligroso, mas maliit ang kanilang pagkakataon na maalis. Bukod pa rito, ang mga malalakas na cultivator ay nananatili sa mga malalakas na cultivator dahil ang mga taong iyon ay hindi gustong manatili sa mga taong may iba't ibang antas. Kaya naman nag-iisa si Hua Qingfang. Bukod pa rito, malamang na iniisip ng pinakamalakas na mga henyo na lalaban sila sa mga taong katulad ng malakas sa yugto ng labanan sa one-on-ones. Naunawaan ng mga tagamasid ang sitwasyon. Si Lin Feng at ang iba ay nagpapahinga sa mga bundok. Gayunpaman, nakaharap pa rin nila ang ilang mga kaaway paminsan-minsan. Pinugutan ni Lin Feng ang isang mandirigma, tumutulo ang dugo mula sa kanyang taler. Ang taong iyon ay hindi handang mamatay, ngunit huli na ang lahat. Nakabukas pa rin ang kanyang mga mata at nakatitig kay Lin Feng. Siya ay nasa isang alyansa ng 4 na tao. Noong una ay gusto nilang alisin ang bulubunduking iyon, ngunit hindi nila naisip na ganoon kalakas sina Lin Feng at Jing. Nang sila ay galit na galit, walang awa nilang winasak ang mga tao. Mabilis nilang napatay ang 4 na umaatake. Iyon ang halaga ng pag-atake kay Lin Feng at Jing ng biglaan. Patuloy na tumutulo ang dugo mula sa espada ni Lin Feng, at nang makita iyon ng mga tao sa malayo, hindi sila nang ahas na lumapit. Bumaba si Lin Feng mula sa langit, tumingin sa kanya si Jing at walang pakialam na nagtanong. Anong uri ng relasyon ang mayroon kayo ni Feng? Tumingin si Lin Feng kay Jing at mahinahong sinabi. Anong uri ng relasyon ang mayroon kayo ni Qing Feng? Kapatid niya ako. Mukhang may pakialam siya sa'yo. Kung sakaling maglakas loob kang saktan siya, hinding-hindi kita bibitawan. Ate, tumingin si Lin Feng kay Jing sa kakaibang paraan. Mukha siyang malamig at cute sa parehong oras, at nakakagulat, kapatid siya ni Qing Feng. Walang sinabi sa akin si Qing Feng tungkol sa isang kapatid na babae. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Pareho silang nag-uusap sa telepatikong katabi ni Qing Feng. Malamig na tiningnan ni Jing si Lin Feng, ito ay isang babala. Huwag mong isipin na random chat tayo. Seryoso ako mula sa kaibuturan ng aking puso, hinding-hindi ko hahayaang saktan ng sinuman si Feng. Tumingin si Lin Feng kay Jing, maganda siya at malamig at hiwalay. Tinitigan siya ni Lin Feng, biglang napuno ng lamang ang kanyang mga mata. Tumingin sa kanya si Jing ng malamig na paraan, ano ba ang gusto ng bastos na ito ngayon? Bakit siya nakatitig sa kanya? Ang iyong phoenix necklace ay talagang maganda. Tumiti si Lin Feng, gamit ang telepathy tulad ng dati. Nagulat si Jing sa hindi inaasahang mga salita.